Ang math ay easy lang. Basta't alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ako po si Ma'am Carol, isang guro ng mathematics. Hello mga kamath! Ang video natin ngayon ay tungkol kay Leonardo of Pisa at ang Fibonacci sequence. Si Leonardo ay pinanganak sa Republika ng Pisa, Italy noong 1175 sa pamilyang Bonacci. Tinawag siyang Fibonacci mula sa pinaikling salita na Filius Bonacci. Ang nangyari doon kaya naging Fibonacci, inalis yung L-I-U-S tapos pinagsama yon kaya naging Fibonacci. Ngayon sa Italy, ang ibig sabihin ng Filius Bonacci ay anak ni Bonacci. Ang palayaw noon ni Leonardo, agin siya na Leonardo, yung anak ni Bonacci o si Fibonacci. Anong ibig sabihin nun? Nangangahulugan na ang kanyang ama ay isang tanyag na tao nung panahon na yon. So, ito yung ngayon, yung sa kaliwa ay yung larawan ng mapa ng Italy. So, narito yung Pisa. Tapos yung Greece, nandito sa kabilang lugar naman na to. So, this is part of Europe, yung Italy. So, dito ang Pisa ay malapit sa dagat at ang dagat na to, yung Mediterranean Sea. So, marami sa mga mamamayan ng Pisano, ang mga mayayaman at saka mga merchants nung panahon na yon. So, ang ginagawa nila, naglalakbay sila papunta sa iba't ibang bansa ng Europe at saka ng Africa upang doon mag-transact ng iba't ibang mga business. So, doon sila naglalakbay at namimili at nagbebenta ng kanilang mga kalakal. Ngayon, itong Republika ng Pisa, kasi republic siya nung panahon ni Leonardo. Doon palang sinisimula na i-construct yung Leaning Tower of Pisa. So hindi pa siya nakalin noong unang panahon, nakatuwid pa lang siya. Sa panahon ngayon, siya ay famous dahil siya yung building na nakatabingi. Medyo malambot yung foundation niya, pero hindi naman siya bumabagsak. So ngayon, ito yung famous landmark ng Republic of Pisa, yung Leaning Tower. Na-construct ito or sinimulan itong gawain nung kakapanganak pa lang ni Leonardo. So at the same time, yung kanyang father naman ay pinadala ng Republika ng Pisa sa ibang bansa. Si Guillermo, yun yung pangalan ng kanyang father, ay ipinadala sa Africa, in particular sa bansa ng Algeria, bilang isang diplomat. Ngayon, ang ginawa ng kanyang father, nung nandoon na sa Algeria, pinatawag niya or sinamon niya yung kanyang anak na si Leonardo. Sabi niya, dito na ikaw tumira kasama ko. At doon siya lumaki sa kontinente ng Africa, in particular sa bansa ng Algeria. So, nag-travel siya, nagbarko siya. Ngayon, gusto ko lang ipakita dito yung location nung bansa na yon kasi nga malayo, 'di ba? So, here's Italy. Ito yon which is part of European continent. Ito yung Spain. Ito yung Italy. Tapos, itong part na to ay ito na yung Africa. So, pero dyan, okay? So, ito yung Nile River, so andyan yung Egypt, etc., etc. Alam niyo naman na yung Egypt ay part of Africa. So here's Algeria na malapit din doon sa Mediterranean Sea. So what happens is nagta-travel lang sila by ship papunta doon. Okay, at pabalik-balik. So dahil nga yung mga tao sa Pisa ay mga mayayaman na mga negosyante. So, ito naman yung mas pinalaking part ng Algeria. Ito yung kung saan talaga na specifically nakastay siya, yung Bugia. So, iba na yung name niya ngayon. So, yun yung pangalan niya nung unang panahon. Sa Bugia, Algeria, doon, malapit lang sa port. Doon sila nakastay. So, here's some scenario doon sa marketplace ng Algiers. So, anong trabaho nung papa ni Leonardo Fibonacci doon sa Algeria? So, ang kanyang ama ay isang public notary ng custom sa Bugia. So, ang ibig sabihin ng notary public sa custom, siya yung nakikipag-usap doon sa representative ng bansang Algeria. So, parang custom yun. So, siya yung pinaka-nakapagitan. So, siya yung pinaka-leader ng lahat ng mga mangangalakal na mamamayan ng Pisa
o ng mga Pisano. Tapos, sa kanya pag-usap ang mga yon. So, from there, siya naman yung nakikipag-usap sa representative ng country ng Algeria. So, siya nga yung diplomat, okay? Na may kasamang custom na rin na pagbabayad ng tax, etc., etc. So, simple lang naman yung mga buhay ng mga tao, kaya hindi kailangan na sobrang madaming mga officials. So, siya na yung custom, siya pa yung diplomat, siya pa yung public notary. Okay? So, yun. Ang dami niyang papel. At yun ay kinoconsider na isang important position nung panahon na yun. Mayaman nga sila eh. Ngayon, si Leonardo ay hindi nagkaroon ng kasing formal na schooling na kagaya nila Isaac Newton at saka yung iba pang mga great mathematicians sa Europe na nakastay lang dun sa Europe. Actually, si Leonardo ay pinag-aral ng kanyang father sa isang school of commerce sa Africa. At ang kanyang guro ay isang Arabo. Okay? So, meron siya mga Arab teachers. Now, huwag niyong iismulin ang mga Arab teachers because you know from the very beginning pa kung itinuro sa inyo ng high school or elementary na itong mga Arab teachers na to ay sobrang magagaling sa math. Actually, sila nga yung nagsimula ng Hindu-Arabic system natin, di ba? Sa kanila nang galing yung numeration system natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and hanggang 9, hanggang 0. So, sila yung naka-imbento nun. At yun yung ginagamit natin sa kasalukuyan. That's how great they are. Kumbaga, mga bata pa lang, tinuturuan na sila ng mga geometry at mga kung ano-ano. So, well-versed ang mga books ng mga Arab teachers when it comes to math. Kasi leading a nomadic life, so syempre nagpupunta sila sa Egypt at saka sa iba pang mga lugar, paikot-ikot. Marami silang mga natututunan na mga pamamaraan sa matematika. In fact, isa nga sa mga nag-design nung Great Pyramid ng Egypt ay Arab mathematician, di ba? So, kita nyo naman kung gaano kaganda yung pyramid na yon, napaka-perfect. So, bukod doon sa numeration system or paraan ng pagbibilang, natural, syempre, natuto din siya ng mga practical mathematics, yung mga accounting. Syempre, sa pagnenegosyo, natural dahil ang daddy niya or yung papa niya negosyante at pinaka-diplomat nga ng lahat ng mga negosyante sa Algeria. Kaya, kailangan yung anak niya napakagaling din when it comes to business, diba? So, matik na yon or it's a given na kailangan mag-aral din siya nun. Na habang lumalaki siya, sumama siya sa nomadic life ng mga businessmen ng Pisa. So, what happens is, hindi siya nagstay ng matagal. Okay, nung nagbinata na siya, nag-travel siya papunta sa Sicily, sa Greece, sa Syria, tsaka sa Egypt. Egypt is still part of Africa. Yung Syria naman, part ng Asia. Yung Sicily at saka yung Greece, sabi ko nga kanina, di ba, part siya ng Europe. So, kabila lang siya ng Italy. So, dahil sa kanyang pagta-travel na to, kasama ang mga negosyante, mas lalong lumawig yung kanyang kaalaman sa iba't ibang leksyon ng pagtutuos at matematika. And take note, hindi theoretical mathematics ang alam niya. Marunong na siya sa theoretical, magaling pa siya sa practical or applied mathematics. So, aside from that, natuto din siya ng iba't ibang paraan ng numerical system. Siyempre, kailangan alam niya yung numero, kung paano magsulat ng numbers yung Egyptian, yung Syrian, at saka yung mga Greek, di ba? Aside dun sa kanyang alam talaga na Hindu-Arabic, at saka yung paraan ng pagsusulat nila sa Italy. So, dami niyang alam. Ngayon, for that reason, sa kakaikot niya, binansagan siya. So, meron siyang palayaw. Ang tawag sa kanya, Bigoglio. So, Bigoglio is actually not an honorable name na parang sinasabi mo, oh, sir, o ganon. Bigoglio is, kumbaga, sa salita natin na slang, ang ibig sabihin nun, gala. Okay, so, si Leonardo of Pisa ay isang taong gala. Kasi nga, ikot siya ng ikot kasama ng mga nomadic businessmen sa Europe at sa Africa. Now, nung taong 1200, at the age of 25, tumigil na sa paglalakbay si Leonardo, napagod na rin siguro siya.
So, ang ginawa niya, umuwi na siya sa kanila sa Pisa para magsulat ng mga books na natutunan niya sa math. Okay? So, yun ang ginawa niya. Now, ang kauna-unahan niyang na-publish, 2 years, okay, ito yun, nasa 1202, 2 years after niya na umuwi, ay yung tinatawag na Liber Abaci. O, ito yung pangalan, at spelling, Liber Abaci. Ang kapal niya, di ba? Tapos, handwritten yan. So, tatandaan niyo, nung panahon naman nun, 1202. So, wala naman dong printing press. So, lahat ng mga bagay doon, sinusulat nila. Kaya lahat sila doon, ang gaganda ng penmanship. Sulat ka ng sulat, di ba? So, there. Doon sa loob ng Liber Abaci, meron siya nabanggit na problem. So, ito yung passing lang, okay? Kasi nga, di ba, negosyante siya. So, meron siyang binanggit doon na tungkol doon sa mga rabbit. Kasi nga, kasama sa pagnenegosyo, di ba, pagbebenta ng mga hayop, balat ng hayop, mga ivory, mga diamonds, and all. Ngayon, meron siyang binanggit naman tungkol doon sa mga rabbit. Ang tawag niya dito, the rabbit problem. Now, itong rabbit problem na to para sa inyong kaalaman ay hindi siya ang nakaimbento. So, binanggit niya lang ito sa Liber Abaci as an example ng mga mathematical calculation na ginagamit ng mga Arab. So, actually, ito ay nasa lumang libro ng Sanskrit. Ang Sanskrit ay sulat ng India or salita ng India. Ito ay ipinasa from one generation to another. Nang nag-aaral siya mula doon sa kanyang mga Arab teachers, ay nabanggit itong rabbit problem na ito. So, ano yung ibig sabihin ng rabbit problem? Let's take a look. So, ang rabbit problem ay ganito. Bibilangin mo daw yung mga buwan kasi yung kanyang problem ay pagkatapos ng isang taon, ilang rabbit ang mapoproduce. Okay? Ito ay disregarding yung wildly improbable biology. So, wag na nating isipin na pagka naman sa totoong buhay or sa wild biology, hindi ganito yung mangyayari. So, kunyari, ang sabi niya, ang scenario ay, sundin na lang natin yung, kunyari, yung pattern na kung saan, sa kauna-unahang buwan, so yung 0 month, yung start, 0 month pa, meron siyang pares ng rabbit. So, para syempre isang babae at isang lalaki para mag-breed. So, itong pares na to, pagkatapos ng isang month or eksakto isang buwan, ay magmamature at makakapag-produce ng 2 rabbit na bata. Ganon din isang babae at isang lalaki din. So, kaya meron siyang bilang ng pares dito. Isang pares at saka pagkatapos ng isang buwan, meron na naman siyang isang pares. Now, pagkatapos daw ng ng unang buwan na yon, okay, so pagka galing sa origin, tapos first month, second month, magmamature na daw itong pinanganak na to at makakapag-produce din siya ng litter o pares ng mga rabbit para mag-produce pa sa mga susunod na panahon. At ito ang ginawa lang na paraan ni Leonardo Fibonacci ay ang counting method. Okay? Wala siyang formula. So, binilang lang niya ng padami. So, ano yung pinaka-system niya? From one pair, nakapag-produce ng another pair. So, meron ulit 1 yan. So, anong nangyari na dun sa susunod na buwan? He just added yung unang 2 pair, kaya nagkaroon ng 2. Sumunod, para dun sa ika-3rd month, he just added the last 2. So, 1 plus 2 equals 3. Tapos, 2 plus 3 equals 5. 3 plus 5 equals 8. Tapos, syempre, kung meron kang 6 dito, 5 plus 8 equals 13. So, ang tanong niya, pagkatapos daw ng 12 months, so ipagpapatuloy mo yun, ilan ang lahat na pares ng rabbit meron? At magiging sagot doon ay yung 144 pairs of rabbit na magkakaroon. Now, this sequence, okay, ito yung tinatawag natin sa ngayon na Fibonacci sequence. So, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc., etc. Okay? I-skip ko muna yung mga story, okay? Kasi wala naman siyang masyado ng mga iba pang mga mahalagang story na ipakita sa mga libro right after the Liber Abaci at saka yung iba pang mga books na ginawa niya. So, pagkatapos niyang banggitin yung sequence or yung rabbit problem dun sa Liber Abaci, wala na siyang ibang binanggit tungkol dito.
Okay? In fact, nakalimutan na to ng mga mathematicians, hindi na yun napansin. Kasi parang akala nila at that time, wala man masyadong value kasi nagbibilang lang naman ng rabbit. So, something like that. Until dumating yung 19th century. So, halos, hindi pa naman tayo nabubuhay nun, di ba? Kasi tayo nga mga 20th century people o kayo nga mga 21st century people. Nung dumating yung 19th century, yung mga mathematicians, pinag-aralan na nila yung sequence ng mathematical property. Take note, dun sa 19th century, nagsisimula ng mabuo yung mga computers. In fact, bago pa lang dun sa mga 18th century, na dun na nagsisimula yung mathematical calculation na naging basis ng pagbubuo ng mga computers at saka computer languages. So, binigyan nila ng pansin yung sequence na to. Parang meron yatang kahalagahan ito sa ating makabagong sistema ng sa computers. So, in 1877, isang French mathematician na ang pangalan ay Edward Lucas ay officially pinangalanan niya yung rabbit problem na Fibonacci sequence in honor of Leonardo Fibonacci na nag-introduce ng topic na yon sa Europe. So, ulitin natin lang ulit, balikan natin. Yung storya ng rabbit problem ay hindi inimbento ni Leonardo. Ito ay napag-aralan niya mula sa mga lumang aklat ng Sanskrit na ginawa ng mga tao ng India noong unang-unang panahon pa. Subalit, bakit sa kanya ipinangalan yung Fibonacci sequence? Sapagkat siya ang naglagay na formal sa libro na Liber Abaci nung topic na yon at inintroduce niya ito sa Europe. Kaya ito ay sa kanya ipinangalan in honor of him. Okay? Now, let's take a look further doon sa kanyang sequence at bakit nagkaroon ng golden ratio, golden spiral, at saka golden rectangle. So, yung sequence niya nga, ulitin natin, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc., etc. Okay? So, yun yung sequence. Ang tawag doon Fibonacci sequence. Mula sa Fibonacci sequence, ang mga mathematician ay pinag-aralan pa to at gumawa sila ng pattern. So, ang ginawa nila, dinivide naman nila. So, hindi pa siya nasiyahan sa pag-a-add, nag-divide pa sila. So, anong ginawa? Yung 1 na huli, i-divide sa una. So, 1 divided by 1 is 1. Yung 2, dinivide sa 1. So, 2 divided by 1 is 2. 5 divided by 3 is equal to 1 point something. Okay? So, 3 divided by 2 is 1.5. 8 divided by 5 is 1.6. 13 divided by 8 is 1.625. 21 divided by 13 is 1.615. At mapapansin mo, simula doon, at in-average mo yan, halos lahat sila hanggang sa makarating pa sa infinity, ay magkakaroon ng 1.6 na yan. At yon, itong pattern na ito, na kung saan halos lahat ng fraction ay lumalapit sa 1.6, ito ang tinatawag nila na golden ratio. 1 is to 1.6. Visually, ito yung itsura niya. So, 1 unit yung blue, 1.6 unit yung red. So, paano mo daw bubuuin yun? Ito pa yung ginawa nila. So, kung meron ka daw 1 is to 1, 1 yung blue, 1 pa rin yung red, ang gagawin mo lang daw para makagawa ka ng 1.6, kumuha ka lang daw ng kalahati nito, dagdagan mo lang ng konti. So, yan yung 0.6. So, itong buong red na to, yan na yung 1.6. So, mas mahaba siya, di ba? Mahaba siya ng kalahati doon sa 1 unit. So, ang ginawa pa nila ng mga mathematician ng mga sumunod na panahon, itinwist pa nila yung pag-aaral tungkol doon. So, ginawa nilang 2-dimensional. So, ito na yung tinatawag natin na golden rectangle, and which is one of the most beautiful rectangle aesthetically. Ginamit ito ng maraming mga artists to create yung kanilang mga obra maestra na sinasabi. So, this is 1, this is 1.6. I-further natin siya, lagyan mo siya ng, yung 1.6 na yon, lagyan mo daw ng square. Again, magkakaroon ka na naman ng golden rectangle. Twist mo na naman siya, dagdagan mo siya ng another square daw. So, ito itinayo, di ba? So, ayan, nakatayo na siya. Tapos, nilagyan mo siya ng square na ganun. That's still a golden rectangle. Tapos, ito daw, ibalagbag mo na ganun. Tapos, magdagdag ka na naman daw ng square. Hanggang sa padami ng padami. Padami ng padami yung ginagawa mo. And you can create
what you call a golden spiral. So, paano yung ginagawa sa golden spiral? From the corner, pupunta ka sa opposite corner. Pero kailangan kurba ha. Kailangan swabe yung pagdodrawing mo. So, pupunta ka doon. So, from this corner, papunta doon sa opposite corner, gagawa ka na naman ng curve. From here to the other corner, magagawa ka ng curve. From this corner to the opposite corner, hanggang sa makagawa ka ng ganun. At napakaswabe nung kurba na yon. Ang tawag dito ay golden spiral. So, we have the golden ratio, golden rectangle, and the golden spiral. Lahat ng to ay aesthetically beautiful. Maganda siya sa paningin. So, here are the other ways for which you can twist yung golden spiral, golden ratio, golden angle, golden rectangle to create designs that are beautiful to the eye. So, pag tiningnan mo siya, parang, very satisfying tingnan. And, once yung mga scientists natin, pinag-aralan na siya na mabuti, and they have found out that it exists in nature. So, wow, yung atin palang kapaligiran ay sumusunod din sa pattern ng Fibonacci. So, from the seed, yung pagdami ng dahon, hanggang sa siya ay maging isang puno, ay sumusunod sa Fibonacci sequence. Gayon din yung pagdidivide ng mga prutas at mga bilang ng mga petals ng mga bulaklak ay sumusunod din sa Fibonacci. So, ang saging ay may 3 bahagi or sections. Ang apple ay merong 5 seeds. Okay? 3 and 5 are in the Fibonacci. So, at marami sa mga bulaklak follows the Fibonacci numbers such as 3, 5, 8, 13, 21, 34. Aside from that, we have the sunflower, which follows the golden spiral, as well as the pine cones and the pineapple. Pag binilang mo yan, pagtyagaan yung bilangin sa panahon nyo, it follows the Fibonacci sequence. And, dun sa modern times natin, wherein we can see everything using satellites, so yun daw mga bagyo, so mapapansin mo, it still follows yung kanyang pag-ikot. Okay? Pag-ikot, makikita nyo naman, pati yung mga hurricane, it follows the golden spiral dun sa taas. Pag nagtapio ka daw, this is a tornado. Diba? So, ganun din yung ikot niya. It follows the golden spiral. And even daw, dun sa loob ng sinapupunan ng magulang mo, at hindi lang naman tao ang sumusunod dito, even the embryo of different animals, it follows the beautiful pattern of the golden spiral. So, let's go outside sa outer space, sa cosmos, or sa kalawakan. When you see daw sa isang point, meron kang point of view, at yung sun, yung alignment ng mga planets, okay? There are times na makikita mo na yung ikot nila follows the golden spiral, as well as some nebula, yung mga ikot ng mga stars dun sa galaxy, di ba? So, yan, it follows the golden spiral. At going back, yun daw, bakit daw ang imahe ng tao ay galing sa imahe ng kanyang nilikha? It's because ginawa niya ang tao na napakaganda sa paningin. So, very satisfying tingnan yung image ng isang tao. Let's take a look at our human body. From the shoulder to the elbow, that's 1 unit. From elbow hanggang dun sa dulo ng finger mo, that's 1.6. Make it shorter, from elbow papunta dun sa wrist, that's 1.6. At yung palad mo, that's 1 unit. Yun yung length niya. And you further make it smaller, simula daw dun sa wrist, papunta dun sa dulo ng mga daliri mo, that's 1.6. At yung daliri mo daw, that's 1 unit. Yun yung length niya. And still make it smaller further, simula doon sa dulo na yon hanggang doon sa unang guhit ng iyong kalagitnaang daliri, that's 1 unit. At simula doon hanggang doon sa dulo ng daliri mo, that's 1.6. So, our body follows the golden ratio. At di lang daw yon, kasi kung tutuusin mo din daw, simula ulo hanggang doon sa pusod, that's 1 unit. Simula pusod hanggang doon sa talampakan mo,
that's actually 1.6. So, yung buong katawan natin ay sumusunod, yung outer body natin ay sumusunod doon sa golden ratio. Hindi lang daw yun. Pag pinasok mo daw yung loob ng katawan natin, yung brain system natin, yung nervous system natin, yung respiratory system natin, lahat ng yun ay sumusunod sa golden ratio and golden spiral. At hindi lang yan so ito mas malaki pa ito kasi mga organs. Pag pumunta ka pa sa kaibuturan o pinakamaliit na bahagi ng ating katawan, which is our DNA, okay, the helix of our DNA strand follows the golden ratio of 1 is to 1.6. And since ito yung nasa DNA natin, this one dictates the rhythm of our heart, which still follows the golden ratio. Okay? Now, dahil sa kagandahan ng pattern na ibinibigay ng golden ratio, ginawa siya ng tao yung measurements niya para mag-create ng mga man-made things, one of which is yung arena. So, it's fully measured para mag-maximize yung sound. Yung design ng mga musical instruments. So, yun yung mga gitara, violin, the keys of the piano. At hindi lang dun sa mga musical instruments. So, art such as buildings. So, this is the Temple of Athena sa Parthenon sa Greece. It still follows the golden ratio. Yung mga paintings ni Leonardo da Vinci at saka ni Michelangelo sa Sistine Chapel sa Vatican. At yung mga modern artists natin na sa photography. So take note yung mga pictures nila basta maganda, wala talaga sa gitna yung tao. Nakalagay sa gitna. Nakalagay sa medyo tabi. Kasi nga dahil doon sa golden spiral. So tinan niyo siya. So yung focal point niya hindi dito sa mismong gitna. Mas aesthetically beautiful siya pagka medyo nakaside ng bahagya kasi nga tingnan nyo na lang mabuti, okay? If you're a very good artist and a photographer, you should follow yung golden ratio at saka yung golden spiral. So, even the designs of our modern appliances and products follows that. Okay, here is the Apple logo that follows the golden spiral and the size of the phone. So, dun sa mga modern appliances, yung kanyang design at saka yung dimension niya still follows the golden ratio as well as yung height at saka yung paglalagay ng label ng mga products. So, kita nyo, tinatama nila doon sa golden ratio. For this product design ng Apple logo at saka nung Apple phone, yung size niya, yung mismong pinaka-curve nung Apple logo, all of this still follows the golden ratio. So, ayun no, tinan nyo, ito yung basis niya and then ito yung finished product ng design. As well as this one, yung kanyang positioning, kung nasan dapat nakalagay yung logo, at saka yung other stuff, yung laki nung pinaka-display corresponding to or in proportion with the size of the phone. Tama yung proportion niya. If you can notice dito, pati yung kanyang thickness, ganun din, still follows the golden ratio. So, another example would be the logo of this one. So, nakikita nyo naman, di ba, this is 1 unit. Yung circle, yung radius niya ay 1 unit. Ito naman, 1.6 yung radius niya. So, same thing with blue circle. So, meron siyang 1 unit dito, tsaka 1.6 yung kabila. And when you put them together, kahit na basta mo siya pagpatong-patungin or okay, tinan mo yung pinaka-final output niya, maganda. Maganda pa rin yung itsura niya. So, it's the same thing with yung sa Twitter logo. Ganyan din, it follows din na yung spiral natin. This one is the size of an ATM card. This is a golden rectangle. May paraan ng pag-measure. There is a way to measure the golden rectangle, yung size ng mga ATM cards. So, ganyan. So, it starts from a square, tapos hahatiin mo yung square, and then yung diagonal niya, gagawin mo siyang pabilog. It makes up a golden rectangle. What exactly is the
significance of the Fibonacci sequence na inaaral natin? Of course, it's aside from being a cool way of teaching mathematics because of patterns and its beauty and everything, we have shown na a few places in nature really follows the pattern, although not everything in nature follows the Fibonacci. Majority, it does. Pero hindi siya isang parang secret code na, kapag ka hindi ka sumunod sa Fibonacci sequence, you are a misnomer or an anomaly of nature. So, hindi naman ganun. So, not everything. Pero majority nga ay sumusunod dun sa sequence na yun. There are a lot of things na hindi pa rin sumusunod sa Fibonacci. And it's quite interesting to study them. Bakit hindi siya sumunod dun sa pattern, di ba? So, yun. And so now, meron na tayong mga formula na nakikita dun sa Fibonacci. Previous studies or yung inintroduce sa atin mismo ni Leonardo na sabi niya, you can just do this by simply counting at walang formula. So ngayon meron na kasi nga, 'di ba, gumagamit na tayo ng mga yung computer languages to translate yung mga ganyang mga sequences, and so meron na tayong linear recurrence equation na available. This is just a simple thing. So bali ang ibig sabihin lang naman nitong equation 1 na yan ay yung pinaka-current na number, so this one is just the sum of the first and the second. So sabi niya, para daw mo makuha yung 2, add mo lang yung dalawang nasa unahan niya. And the same thing with 3. Para mo makuha yung 3, you have to add 1 and 2. Para mo makuha yung 5, kailangan i-add mo yung 2 and 3, and so on and so forth. So that's just the meaning of this equation. Other thing that we can see is yung itong Wolfram language para sa computer programming, galing siya sa Fibonacci. Kasi nga, recurrence equation siya. And galing kay Edward Lucas, yung Lucas sequence. Later on, siguro sa higher math, you're going to discuss this, which is also based on the Fibonacci sequence. Here are some, parang graphic illustration of the use of Fibonacci numbers. This gives the number of for which a 2 by 1 domino to cover a 2 times n checkerboard. Meron siyang iba't ibang ways for which you can complete a checkerboard. So, Fibonacci pa rin yung sinusunod niya. That's it. I think this is the last slide for our lesson today. So, I hope that you have learned a lot doon sa Fibonacci, and maybe in the near future, magamit mo siya for not only for mathematical purpose, but for aesthetic, para sa beauty, for appreciation of things around you, especially yung nature na bigay sa atin ng Diyos. So, thank you very much for watching, and God bless. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video ito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na i-discuss ko, please comment down below.